Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito pong muli si Karunungan upang linawin naman ang isang misteryo sa isa sa 7 huling mga pangungusap na sinalita ni Jesus nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Ito ay matatagpuan sa Mateo 27 verse 46 at ang sinabi, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan?" Bago ang lahat, nais ko lang linawin na mas angkop na itawag dito ay mga huling pangungusap o parirala o praise ni Jesus at hindi huling 7 salita ni Jesus. Ngayon po mga kapatid, ang mahalagang katanungan sa paksang ito, sino ba ang tinutukoy ni Jesus sa talatang Mateo 27 verse 46 na kanyang tinatawag na Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pansinin natin na hindi ito ang Diyos Ama na nasa langit, dahil sa tuwing tatawagan ni Jesus ang kanyang Ama sa langit ay puro pagpapakababa at paggalang at pakiusap. Kagaya ng nasa talatang Lucas 23 verse 34, ito ang sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sa Lucas 23 verse 46, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Katunayan pa sa mga talatang Juan 14 verse 16, 23 at 31. Lahat dito ay Ama ang tawag ni Jesus. Sa kabilang banda, maaaring isipin ng iba na bakit parang sinusumbatan ni Jesus ang Diyos sa talatang Mateo 27 verse 46 at ang sinabi nga dito ay Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ang mahalagang tanong ngayon, sino ang Diyos na ito na tinutukoy niya dito? Walang iba kundi ito ay ang Diyos Espiritu Santo. Katunayan, sa talatang awit 22 verse 1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagliligtas sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Tandaan po natin ang sinabi dito na ang Diyos na tinutukoy dito ay napakalayo raw. Verse 2, O Diyos ko, ako'y sumisigaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi, at hindi ako tumatahimik. Maliwanag po dito na ang Diyos na ito ay hindi sumasagot kay Jesus habang siya ay tumatawag. At verse 10, Ako'y inihagi sa iyo mula sa bahay bata, ikaw ang aking Diyos mula sa bahay bata ng aking ina. Maliwanag pa po rito na naging Diyos niya lang ito mula nang si Jesus ay mailagay sa bahay bata ni Maria. Maliwanag na hindi talaga ito ang Ama, kundi ang Diyos Espiritu Santo. Dahil sa panahon na nasa katawang tao lang ang Panginoong Hesus, natural lamang na Diyos ituring ni Jesus ang Diyos Espiritu Santo dahil sa mababang kalagayang tao lamang ng panahong iyon ang ating Panginoong Hesus. Katunayan sa Filipos 2 verse 6, ito po ang sabi na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ngayon po, bakit sinabi ni Jesus sa awit 22 verse 1 na bakit ka napakalayo sa pagliligtas sa akin? Nasaan po ba ang tinutukoy na ito ni Jesus? Ang sagot ay sa Juan 14 verse 26. Ganito po ang sinabi, Datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Sa makatwid, wala pa po pala ang Espiritu Santo ng panahong iyon. Susuguin pa lamang pala. Kaya napakalayo pa ng Diyos Espiritu Santo habang siya ay nakapako sa krus. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Katunayan pa ay sa Juan 16 verse 7. At sinabi ni Jesus, Gayunmay sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat na sa inyo'y ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Sana ay naging malinaw sa inyo mga kapatid ang karunungang ito. Huwag po ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng videong ito.